hapon. Pakibati na may katabi mo. Good afternoon. Yan. Tayo na po tayong lahat. Yan. Tayo po tayong lahat. Yan. Pag tayo po may babasahin lang sa salita ng Diyos. No? Ayon sa, kung may Bible po kayo, turn your Bibles to Luke chapter 18. Okay? Lucas 18, verse 18. Okay? Karamihan, walang Bible Okay. Sana po nagdadala po kayo ng Bible kahit man lamang po sa sa inyong cellphone, no? Okay. Okay. Luke chapter 18, Lucas 18 verse 18. Ito pa ikwento ng isang pinuno ng mga Hudyo na nagtanong kay Jesus. Sabi, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sabi mo sa katabi mo, buhay na walang hanggan. Yan. Sumagot si Jesus, "Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti. Wala nang iba. Alam mo ang sinasabi ng kasulatan, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan at igalang mo ang iyong ama't ina." Verse 21, sumagot ang lalaki, "Sinusunod ko po ang lahat ng iyan mula pagkabata." Wow, simula pang pagkabata, no? Sinusunod niya na yung mga utos ng Diyos, the Ten Commandments. Nang marinig yun ni Jesus, ay sinabi niya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Nalungkot ang lalaki nang marinig ito dahil napakayaman niya. Okay. Nang makita ni Jesus na malungkot siya, sinabi niya, napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Tinanong siya ng mga nakarinig nito, kung ganoon, sino po lang ang maliligtas? At sumagot si Jesus, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Amen? At sabi ni Pedro, paano naman kami? Okay? Sabi ni Pedro, paano naman kami? Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa iyo. Wow, iniwan ni Pedro ang lahat para lang sa pagsunod kay Jesus. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nag-iwan ng bahay, asawa, mga kapatid, mga magulang, at mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa mga iniwan niya. At tatanggap din ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon." Amen? Naintindihan niyo po ba yon? Alam niyo po, walang lugi na naglingkod kay Lord. Hindi po ibig sabihin talagang iwan niyo, ha? Ang ibig sabihin lang po nito, priority. Sabihin mo sa katabi mo, prioridad. Tanungin mo yung katabi mo, sino ba talaga prioridad mo? Di ba? Sino ba prioridad natin? Okay? So, kung prioridad natin si Lord, sabihin mo sa katabi mo, tatanggap ka kay Lord ng pagpapala. Amen? Kung totoong prioridad mo si Lord, sabihin mo sa katabi mo, tatanggap ka ng pagpapala kay Lord. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang imposible sa lahat na nagtitiwala kay Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, dalangin ko po, Diyos, anumang mga bagay, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon,
na hindi pa napapaisakop sa iyo, Lord, ngayon, sinusuko namin ang aming buhay, ang lahat, Panginoon, sa iyong paanan, upang ikaw po ang masunod, ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang maging prioridad ng aming buhay. Kaya salamat po, O Diyos. Sa oras na ito, kami ay sasamba at magpupuri sa iyo. Salamat po sa buhay, sa kalakasan. Bagamat may problema, Panginoon, alam namin nandyan ka upang tulungan kaming pagtagumpayan anuman ng mga kinaharap naming mga problema. Kaya salamat po, Lord. Kami magtitiwala sa iyo dahil alam namin walang imposible sa iyo. Amen? Lahat ng naniniwala dito, sabi natin, Amen! Walang imposible sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Yung malakas na palakpak sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Sigaw natin, walang imposible sa Panginoon. Amen. Sabay-sabay pumalakpak. Come on. Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Oh, kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Pero ano? Walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa, maghanap ka ng kausap, sabihin mo sa kanya, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Oh, kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Pero ano? Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya. Come on! Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Come on, maghanap tayo ng kausap, okay? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang malungkot. Hindi sa'yo bagay na malungkot ka. Amen? Amen. Awitan mo siya. Okay, are you ready? 1, 2. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Oh, kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Pero ano? Walang imposible sa ating Diyos. Okay, iikot naman. Maghanap ka ng mukhang malungkot. Come on, come on. Ibang partner naman, ibang partner. Dito sa gitna. Yan, dito sa gitna. Yan. Come on, dito sa gitna. Yan. Yung mukhang matamlay at malungkot. Come on. Hatakin nyo na. Dito, meron pa dito. Sa harap. Come on, come on. Mga lalaki. Yan. Are you ready? Dito, meron pa dito. Palitan yung partner. Dito po. Dito po, sa harap, sa harap, sa harap. Are you ready? 1, 2, 1. Sabihin mo sa kanya, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Oh, kahirap sa tingin mo'y kahirap ng... Pero ano? Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay,
tanggapin na. Come on, ibang partner naman. Ikot naman. Come on, iba naman. Maghanap po kayo ng ibang partner. Dito po, palitan nyo naman to. Dito. Kuya Jules. Jules, dito ka. Dito, sa harap. Yan, walang pumupunta dito eh. Okay, are you ready? Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Kayang-kaya niyang kausapin niyo po yung katabi niyo. Sabihin niyo sa Kanya, kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Pero ano? Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin ang sabi mo sa Kanya, kayang-kaya. Come on! Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobra. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Come on! Sobra-sobra. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobra. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobra. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Come on! Tanggapin natin lahat ng pagpapala ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. O, pag nyo iwan yung partner mo, alam mo ba yung pangalan yan? Yan. Kausapin mo, anong pangalan mo? Yan. Sabi mo sa kanya, hawakan mo sa kamay, wag sa leeg ha. Sa kamay. Wag sa leeg, sa kamay. Sabi mo sa kanya, banggitin mo yung pangalan niya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay. Minsan pa, sabi mo sa Kanya, banggitin mo yung pangalan niya, okay? Mimoy, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang Pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobra, 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 sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Ops, bago kayo umalis, yan. Pwede nyo bang mag-declare lang kayo ng blessing dun sa partner mo? Sabi mo sa kanya, Lord, pagpalain mo siya. Come on, come on. Come on.
Mag-declare ka ng pagpapala. Sa pamilya niya, sa buhay niya. Sige. Oh, yes, God. Yan, pagpalain mo lang. Salamat, O Diyos, mapagpalang Ama. Naririto ka, Panginoon, para sa aming lahat. Ang nais mo kami ay pagpalain, ang nais mo kami, Panginoon, ay makaranas ng isang buhay na ganap at kompleto. Kaya salamat po sa oras na ito, Panginoon, na kami nagtitipon, O Diyos. Nawa, maranasan namin ang pagyakap mo. Maranasan namin, Panginoon, ang pagpapala mo sa bawat isa. Ako ay nagtitiwala sa iyo dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayon magpakailanman hanggang sa wakas ako'y sa iyo. Ako ay nagtitiwala sa iyo dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayon bukas magpakailanman hanggang sa wakas ako'y... Minsan pa, sabi mo sa Kanya, galing sa iyong puso, ako ay nagtitiwala sa iyo dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayon bukas magpakailanman hanggang sa wakas ako'y sa iyo. Pagkat ikaw lamang, ikaw lamang ang nagmahal ng lubos, pagkat ikaw lamang, ikaw lamang, O Diyos, pagkat ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagmahal ng lubos, pagkat ikaw lamang. Ikaw lamang, O Diyos, ang ibigin ko. Ang ibigin ko. Wala kang katulad, wala nang ang ibang papantay sa iyo, Jesus. Wala kang katulad, wala nang ang iba dito sa puso ko, O Diyos. Wala kang katulad,
wala na ngang ibang hihigit sa iyo, Jesus. Wala kang katulad, wala na ngang iba sa buhay ko, O Diyos, pagkat Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagmahal ng lubos, pagkat Ikaw lamang. Ikaw lamang, O Diyos, pagkat Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagmahal ng lubos, pagkat Ikaw lamang. Ikaw lamang, O Diyos, ang ibigin ko. Ang ibigin ko. Ikaw lamang, Ikaw lamang, Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, Ikaw lamang, Ikaw lamang, O Diyos. Minsan pa, Ikaw lamang, Ikaw. Sa lahat ng iyong ginawa, Panginoon, at gagawin pa sa aming buhay, Ikaw lamang, Ikaw lamang, Ikaw lamang, Ikaw lamang, O Diyos. Awitin mo sa Kanya, Ikaw lamang, Ikaw lamang, Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, Ikaw lamang, Ikaw lamang, O. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Ikaw lamang, Ikaw lamang, Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, Ikaw lamang, Ikaw lamang, O Diyos, ang ibigin ko. Ang ibigin ko. Ako ay nagtitiwala sa iyo, dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayon, bukas, magpakailanman, hanggang sa wakas, ako'y sa iyo. Ako ay nagtitiwala sa iyo, dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayon, bukas, magpakailanman, hanggang
Sabi mo sa Kanya, ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang, oh Diyos. Minsan pa, ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang, oh Diyos. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang, oh Diyos. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang, oh Diyos, ang ibigin ko. 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 Ikaw lamang ang iibigin ko. Diyos, ang ibigin ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Come on! Yung malakas na balakpak at sigaw ng hallelujah. Sabi mo, iniibig kita, Jesus. Iniibig kita, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. We give you all the glory, all the honor, all the praise. In Jesus' name, amen. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Good afternoon to everyone. Hello po sa lahat ng mga nandirito at sa lahat ng mga nanonood sa atin sa FB Live. Sabi mo naman sa katabi mo, magandang hapon. Sabi mo sa katabi mo, maganda ka pa sa hapong to at gwapo ka pa sa hapon na to. Totoo ba yun? Yan. So, this is the first Sunday of June. At it's our 18th anniversary, kumbaga, sa church natin, no? It's our 18th year anniversary. Pero we don't usually celebrate the anniversaries. And even sometimes birthdays. Bakit kaya? Mapapansin nyo sa Bible na si Jesus, have you read any part of the Bible na sinelebrate niya yung birthday niya? Meron ba? Pwede ba akong gumalaw? Hindi. Okay. Ha? Wala po, no? Bakit kaya? Bakit kaya hindi nagse-celebrate si Jesus ng birthday niya? Ano sa tingin nyo? Sino gusto sumagot? May premyo kay pastor. Ha? Bakit kaya? Ba't kaya hindi nagse-celebrate?
no? Magtataka ka bakit hindi nagse-celebrate si Jesus ng birthday niya. Kasi ayaw niyang ma-focus sa sarili. Hello? No? Tayo naman, of course, masaya naman i-celebrate talaga ang birthday. Bakit naman hindi? Anniversaries, pasasalamat yon. Wala pong mali doon, ha? Baka sabihin nyo, naku, si doktora nagbibigay ng doktrina, huwag mag-celebrate ng birthday. Hindi po. Tinuturo lang, nagse-celebrate nga tayo dito every, every 3 months. Tapos meron pa tayong birthday celebrant, manager, sino yun? Nasaan si Maring Angel? Okay. Na sino-surprise natin. Last birthday ko, sinorprise ako ng core group. Nung birthday ni Pastor John, sinorprise din siya. Nakakatuwa, di ba? Pag may nakakaalala sa birthday. No? Pero ang pinaka-importante po, no, of course, pag naalala ka na ibang tao, sa birthday mo, binati ka, pasalamatan natin. Pero pinapaalam ng Panginoon, no, na it's sometimes glorifying to a person to celebrate his own birthday. Si King Herod ang madalas mag-celebrate ng birthday. Na makikita natin, nung birthday pa niya, ang hiniling niya, yung kung ano yung hihingi ng asawa niya, na ang hiningi nung birthday niya ay yung ulo ni John the Baptist. Grabe, di ba? What kind of a birthday? Hingin mo yung ulo ng isang tao. Napaka-demonic celebration. Di ba? Di ba? Naintindihan ba natin? Pero si Jesus, makikita mo, in the 33 years, wala pong nakasulat sa Bible na nag-celebrate sila ng birthday niya. No? Pero ulitin ko, we are not saying that it's a doctrine, but for us here in this church, hindi na natin binibigyan importance yung sarili. Ang binibigyan natin na importance ang Panginoon. Amen? Ulitin ko, walang mali na i-celebrate. Pero for us, kami ni Pastor June, di po kami talaga masyadong, ang ibang birthdays ng ibang tao, tinutulungan naming mag-celebrate sila. Para lalo silang makaramdam ng pag-ibig galing sa atin. Tama ba? Pwede natin gamitin yun to let the person feel that he or she is loved by us. Yun. Pero alam niyo po, today, kanina, kinanta natin yung walang imposible sa Diyos, no? At yung ako ay magtitiwala sa'yo. In the past days, marami po kaming pinagdaanan ni Pastor at ng aming buong pamilya. We are being shaken. Pero alam po namin na merong dahilan kung bakit ang mga bagay-bagay ay dapat mangyari. Pero today, no, ang pag-aaralan po natin is, ano ba yung nakalagay dyan? Why is it blessed to be poor in spirit? Narinig na po ba natin yon, yung poor in spirit? No? Ano ba yon? Hindi yung pobre ka, yung wala kang pera, iba po yun. No? Poor in spirit. Sa Tagalog, mamaya babasahin natin. Nakasulat po ito sa Matthew chapter 5, verse 3. Okay? Sabi po dyan, blessed, sa Amplified Version, ang dami po niyang meaning, happy, to be envied, and spiritually prosperous, with life, joy, and satisfaction in God's favor and salvation. Regardless of their outward conditions, are the poor in spirit. Ang haba ng description. Nakalagay dyan, in parentheses, the humble, who rate themselves insignificant, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya ako binanggit yung birthday na hindi na importante kasi pag ikaw, may birthday ka, pero feeling mo, importante ka, kailangan talagang, oy, batiin nyo naman ako pag di mo ako binati. Sasama loob ko, magtatampo ko. May ganun ba dito? Naku, nag-post na. Wala pang post si hindi pa ako binabati Di ba? Ganun, nakaabang ka. Di ba? Pero dito, sabi dito, blessed is the person who is poor in spirit. Ibig sabihin, nandun yung hindi siya importante. Okay? Insignificant.
nobody. And ano yung pangako? Theirs is the kingdom of heaven. Grabe, yun ang kapalit ng ikaw ay poor in spirit. Pero paano ba yun? Ano ba talaga ibig sabihin? Poor in spirit, sa Tagalog, taong mapagkumbaba. Okay? Ang tingin sa sarili ay hindi siya importante. Yon, sinabi ko kanina. Taong walang ibang inaasahan, kundi ang Diyos. No, madalas kasi tayo, ako, nung buhay pa si Mami, tsaka yung ate ko, minsan di na ako nagpe-pray, nakaganon na lang ako sa nanay ko o sa ate ko, parang help me. Parang yan nakaasa sa ibang tao. Pero yung poor in the spirit, wala siyang ibang aasahan kundi ang Diyos. No? Poor in spirit, nakalagay po dyan, is the key to maintaining spiritual health as you become blessed. Sabi po dyan, maintaining the perspective that, nakasulat ba yon, ate? That He gets the credit. God gets the credit or glory for what He has done through me as a gift of God's grace. For example, meron ka nagawang maganda o maayos o naging successful. You know? Madalas ang tao, mag-aantay yan ng palakpak, lalo na ngayon, graduation. Tama ba? Yung mga with honors. Nako, ipopost na yan lahat ng mga nanay. Tama ba? Nakapost yan. Siyempre, bakit? Proud eh. Siyempre naman yung hirap at sakit din ng nanay at tatay na nagpaaral. Napakasarap namang mapakinggan na, kita mo, yung hirap at pagod ko, nagbunga din. Muulan ba? Praise God, pinapalamig ni Lord ang panahon ng init kasi. No? Na 'di ba? Na yung ating pride na napaaral natin mga anak natin, 'di ba? Pero ang poor in the spirit, pinapaalam niya na lahat ng ito, lahat ng success, lahat ng nangyayari sa aking maganda, lahat ng mga success, ng achievements, it's because of God. And because God created him to be such. To be what? To be a person that gives glory to God. Yan yung poor in spirit. Okay? So, mamaya, pwedeng, at Kuya Aris, pakicheck nga kung medyo, bigyan nila ako in 5 minutes kung pwede na silang mag-perform. Meron akong ikukwento na isang kwento sa Bible. It's about, again, di pa tapos siguro Mother's Day. Dapat ito yung ituturo ko last Mother's Day. Pero naiba, si Hannah yung kinwento natin. Okay? Pwede na. Okay. Ngayon, may konting skit, no? Para mas matandaan natin kung sino yung i-discuss natin. A person, a very insignificant, walang pangalan na babae. Pero grabe yung kanyang faith na nagbago ng isip ang Diyos. Wow! Minsan, di ba, pag kumakatok ka sa Diyos, bakit parang walang sagot? Bakit hindi sumasagot si Lord sa panalangin ko? Meron sigurong inaantay ang Diyos. Katulad ng ginawa ng babaeng ito, na pabago na ng isip ang ating Panginoong Jesus. Let's see. Kailangan ba ng lamesa? Okay. Idadub ko na lang. Tama. Pwede ba natin i-move? May table ba kayo, anak? Do you need a table? Ha? Ito na lang. Parang dito kayo. Sige. Okay, ito ay ang kwento ng isang Canaanite woman o kaya isang Greco or Syro-Phoenician woman. Bandang gitna ka, anak? Doon ka sa gitna. Ha? Okay. Hindi, pero kailangan ng konti para nakikita ka ng mga nasa FB Live. Okay? Yan.
Noong araw, sikat na sikat ang ating Panginoon, Jesus. Umiikot po siya sa iba't ibang lugar. At pagkatapos ng maraming mga taong pinapagaling, nakikilala na po siya. So napagod at umalis na doon sa dati niyang pinanggalingan ang si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya o Canaanite na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, sige, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Okay? Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ayan si Panginoong Jesus. No? At sabi na, ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod dito at nagmakawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Kawawa naman po ang aking anak na sinasapian ng demonyo. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Okay? Totoo nga, at sumagot ang babae, sabi niya, totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag sa hapagkainan ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sa tugon na yon, nagulat ang Panginoon at sinabi niya sa kanya, pinatayo niya ang babae at kinausap, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Magpasalamat na po tayo. Short. Ayan, may natandaan ba kayo? Umiyak ba yung babae? Thank you. Bakit may aso? No, meron lang tayong props. May props tayo. Thank you so much. Biglaan lang yon. Isipin nyo ang kwentong to, no? Natatandaan nyo? Isipin nyo, no? There's a person in need. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw. Nangangailangan ka ba ng kagalingan? Yes? Those who are watching, may mga taong nangangailangan ng kagalingan. Yung anak niya, may sakit na alihan ng demonyo. So siguro, nakakita ka na ba ng isang demonized person? Have you seen a person that is oppressed? Yung tipong di na makakain, di na nalilisik ang mga mata, tapos kung ano-ano sinasabi, minsan iba pa boses. Oppressed yun, no? At ano po nangyari? No? Nung narinig po niya na si Jesus ay parating sa lugar na yon, at marami na siyang nakapagmarites sa kanya na, alam mo si Jesus nagpapagaling ng may sakit. Yung walang imposible sa kanya. At sa desperation ng babaeng to, lumapit siya kay Jesus at nagpatira pa at humingi ng tulong. Eh si Jesus nun, siguro pagod, ano nangyari? Pati yung mga disipulo niya, nagtaray. Ang ba yan? Ang ingay-ingay. Paalisin mo nga siya, Panginoon. Sabi doon, di ba? Di siya pinapansin. At ang sinabi sa kanya, no? Ang sabi ni Jesus, sa English, and he answered, andyan ba yung slide ate? It is not proper or not right, or fair to take the children's bread and throw it to the little dogs. Kaya po may aso dyan kanina. Di ba tayo, ako lalo na, yung mga dogs ko, pag kumakain ako sa pagkainan, talagang 5 yan na maliliit na sumasampa dito, humihingi ng tira-tira. O tinatawag nating crumbs, o kaya mumu. Tira-tira lang. Di ba?
Yung iniitsa mo, yung pagkakagat mo, yung dulo ng tinapay, iniitsa mo. Ako ganon, iniitsa ko. Pero ang sabi ng Panginoon, sasagot lang ako ay ang assignment daw niya ay para sa mga Hudyo, sa mga anak. Hindi daw para sa mga hayop or aso. Wow! Alam mo, nung binabasa ko to, mga kapatid, when I was reading this, I placed myself on that person's shoes. Nisip ko, ako po yung babae na merong anak na kailangan ng tulong. Tapos, di ko naman kilala si Jesus. Narinig ko lang sa kwento, at nakarating sa akin na siya ay nagpapagaling. Pero I have no personal relationship with Him. But in desperation, sa isang katulad ng isang ina, sino yung mga nanay dito? Pagka nagkasakit ang anak, anong pakiramdam? No? Alam nyo, siyempre, panganay ko si Mimoy. Tapos, pangalaw si Mimay. Pero nung nagkasakit si Mimoy, di ba doktor ako? Alam nyo, nawawala yung pagka-doktor ko. Sabi ng asawa ko, nilalagnat lang si Mimoy. Parang umiiyak na ako. Parang sabi niya, "Hoy, doktor ka." Ay, oo nga pala. Alam niyo yun, pagka nanay ka, parang pag nagkasakit yung anak mo, parang nawawala ka na sa sarili. Tama ba, mga nanay? Parang nawawala talaga ako nun. Parang nanghihina. Parang kailangan ko na itakbo sa ospital. Nawawala yung pagka-doktor ko, nilalagnat lang. Parang, grabe, ganun pala yung pakiramdam ng isang ina. No? Ganun pala yung pakiramdam ng isang nanay na natataranta ka, hindi mo alam kung anong gagawin kapag meron nang nangyari sa anak mo. Tama ba, mga magulang? Hindi lang naman sa mga nanay. I'm sure mga tatay din na nagmamahal po sa ating mga anak. We will do everything, right? Gagawin mo lahat. Kahit na mangutang ka, yung iba nga pumapatay pa. Yung iba gagawa talaga ng something drastic just to get a relief of the problems of our children. 'Di ba? So, pinoproblema niya yung anak niya. So, nung inoffend siya, grabe, 'di ba? Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Anong itinuring ng Panginoon dun sa babae? Aso. Tanong mo yung katabi mo, paano kung ikaw yun? Kausapin mo yung katabi mo. Paano kung tinuring ka ni Jesus na aso ka? Anong mararamdaman mo? Anong gagawin mo kung narinig mo yun? Siguro kung ako yun, oh my, di ko nga alam kung totoong nakapagpagaling ka eh. Tapos ituring mo pa akong aso. Lumalapit na nga ako, naglumuhod na nga ako, nagpakumbaba na nga ako, tapos sasabihin mo pa, aso ako. Di naman siya gumanon, di ba? In desperation, nagpakumbaba, she was in such a situation na she is insignificant na kahit na ituring mo na akong aso, Panginoon. Turing mo na akong hayop. Kahit nga mumu na lang. Kasi alam ko, kahit mumu na blessings lang na galing sa'yo, gagaling yung anak ko. Wow. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. That kind of faith na pag meron kang hinihiling sa Panginoon na parang sobrang laki, sobrang hirap, alam mo, pwede mo to i-apply eh. Sabihin mo kay Lord, kahit mumulang. Na-try ko na to ilang beses eh. Maya-maya lang sinasagot na ako ni Lord. Hindi nga po. Example lang to. Na kasi minsan pag humingi tayo, gusto natin kara-karaka, agad-agad. Ano ba naman? Ang tagal naman ni Lord. Ilang taon na ako nag-aantay, Lord. Parang ganon. Di ba? Pero sabi niya, kahit hindi naman yung
kung ano man yung description niya na pagpapagaling, siguro kahit saglit lang, Lord, na gumaang lang yung pakiramdam ng anak ko, o kaya kahit a little bit of blessing from you, I know that my daughter will be healed. Grabe. Diba? Ganon niya tinuring. Hindi niya inisip na magmalaki. Hindi niya inisip na, grabe ka naman. Nung ako nung lumapit, ganito pala si Jesus. Grabe, ang yabang naman nito. Pwede? Pwede. Pwedeng magmayabang. Pwede kang mainis. Pwede kang ma-disappoint. Pwede kang feeling entitled. No? O ano, di mas sikat kayo mga Hudyo, kaming mga hentil, wala. Ganon. Baka, teka lang, tawagin ko nga angkan ko para ipapatay ko kayo. Pwede, di ba? Parang ang yabang naman ito. Grabe naman. May sakit na nga yan ako, ganito pa ituring mo. Parang baliwala, hindi mo pa ako papansinin. Sino yung mga pinagaling mo dun? Ang dami-dami mong pinagaling, tapos ngayon may lumalapit sa'yo. Baliwala. So parang kasi konti, walang crowd nasa isang room sila. Pwede kong pag-isipan na siguro gusto nito maraming nakatingin. Diba? Siguro ang gusto ni Jesus, yung crowd, para pag pinagaling, wow, palakpakan yung mga tao, magiging sikat. Ganon. Diba? Pwedeng tumakbo sa isip yun ng babae. Na that kind of person na parang magmamalaki, magmamayabang, magmamataas, iba-vlog pa niya yan. Teka lang sandali lang, i-video natin to Tapos ipopost pa, yan si pastor, pakita mo, ganyan. Kasi minsan si pastor tsaka si doktora nag-o-offend yan No? Minsan sasabihin yan, talaga, ganyan. You know, sometimes, God offends the mind to expose what's in the heart. Sinulat ko yata yon, Angela. Amen? Saan ba yun? God sometimes allows offense to expose what is in the heart of a person. Minsan kasi, pag may kailangan tayo, ang bilis lang magpaka-plastic, magpapakabait, magmumukhang kawawa. Ano pa? Maninira pa yan ng ibang tao. Magbibintang pa para lang siya yung sikat. Pero minsan, pag in-offend ka na mga taong akala mo, katulad namin, inaasahan mong maging mabait, pero hindi pala naging mabait, anong magiging reaction mo? Tanungin katabi mo, ano? Diba? Hindi naman laging okay si pastor o si doktora o yung mga cell leader nyo. Minsan may mga reaction na nakaka-offend talaga. Minsan kasi ang taas ng tingin natin. Imagine this, This is Jesus Christ. This is Jesus Christ offending a person. Hindi lang a person, yung taong nangangailangan. Ayaw nga kitang tulungan. Wala ka sa assignment ko. Hindi ka kasali. Aso ka lang. Aray. Diba? Ngayon nyo lang ba ito narinig? Itong kwentong to. Nagawa pala yun ng Panginoong Jesus. Nang offend pala siya ng isang abang babae. Grabe. No? When I was reading this nga, sabi ko, grabe naman tong pagkakasulat na to. Dalawang version pa yan, no? May version po na sa Matthew chapter, the faith of Matthew chapter 15 at saka Mark chapter 7. Matthew chapter 15 verse, pwede paki-post yun ate, the faith of a Canaanite woman. Basahin niyo po, no? Yung binasa ko kanina, yun po yun. Habang ninanarrate ko dito, that's the Tagalog version. The faith of a Canaanite woman. A story of a different kind of humility. Poor in spirit po yun. And faith that moved Jesus. Yung una, no? Yan, Matthew
Dalawang version po yan. Sinulat ni Matthew at sinulat ni Saint Mark, chapter 7. Okay, 24 to 30. Noong una, desidido na si Jesus na na hindi siya pagbigyan, di ba? Kasi hindi naman siya, anong sabi? Hindi siya anak. Ang tinuturing lang ni Jesus na anak nun, o mga bata, or children, sabi niya, are the Jews, or mga Hudyo, o mga Israelites. Doon lang siya daw pinadala ng Panginoon, ng Ama, na pagalingin ang mga anak. Okay? Pero mga hindi kalahi, no? Siguro, hindi Pilipino, mga taga-China, na sinasabing, ako ay Pilipino. Pero sabi niya, hindi ka kalahi, sorry. Hindi lang yun, di ba? Sinabi ng hindi ka kalahi, tapos inapi ka pa. Inalipusta ka pa. Sinabihan ka pang, you're a dog. Wow. Di ba? Pero yun nga, inexpose ng Lord ang laman ng puso ng babaeng ito. Amen. Alam niyo po, nung sinabi niyang, stand up, woman, great is your faith. Wow. Be it done for you as you wish. Ate, pakishow nga Matthew chapter 15, verse 28. And her daughter was cured at that moment. Sa Tagalog, sinabi sa kanya, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di ay gumaling ang kanyang anak. No? Grabe po. Kung iisipin po natin, when we are asking for prayers, for example, may ka ng prayer kay pastor sa messenger, tinext mo, tapos walang sagot ng 3 araw. Di ka pinansin. Ano kaya? Grabe naman si pastor, walang pakialam sa akin. Diba? Alam niyo po, hindi po tayo superhero. No? Sometimes the Lord will allow things to happen. The other day, yung kaibigan ko po na nagbigay ng mga aso sa amin, di ko na lang po babanggitin yung pangalan. Nag-message po sa akin, and very close, at may nararamdaman. Pero dahil sa kabisihan ko po, dahil po sa dami ng mas urgent na pakiramdam ko, nagtatanong siya, may nararamdaman siya, baka pwede ko raw siyang tulungan. Baka meron lang ako pwedeng ipadalang pain reliever or ganun, na nabasa ni Ate Luz, but unfortunately, I was not able to read the message. Kala ko, simple lang, or hindi ko talaga siya nabasa. So, nung nalaman ko, may nagme-message na nasa ospital na ICU na, at in a matter of a few hours, namatay na. And it was even my birthday. Yun. Nung gabi yun nung nandun kayo, nag-surprise kayo sa akin. Tapos binabasa ko, parang, hala, ganun. Pero hindi ko pa rin nababasa na nag-message pala siya sa akin nung May 2. May 3 po yung birthday ko. So, ang nangyari po, pumunta na, saan ba tayo galing? Antipolo, no? Nag-seminar tayo. Tapos last night na po ng burial, sabi ni Lord, pumunta ako. So pumunta ako, kinausap ko pa yung kapatid, sabi ko, ninang ko kasi, bakit hindi po siya nag-message sa akin? Sabi ko pang ganun. Sayang, sana naagapan kasi nagkaroon ng sepsis. Sana inagawa ako, parang ganun. Sabi niya naman nung kapatid, lahat naman kami, alam din yung nangyayari, pero wala rin kaming nagawa. Parang ganun. Pero feeling ko naman, may magagawa ako. Hello? Ang yabang ko, no? Tapos, nung May 11, may dumating sa clinic, tiningnan,
kinuwento ko kasi common friend na kwento ko. Tapos nung binabasa ko yung message niya sa akin, nagulat ako. Sabi ko, hala, nag-message pala siya sa akin. All this time, akala ko hindi siya humingi ng tulong. Nag-message siya sa akin. Sobrang guilty ko na, sobrang guilt ko na talagang, oh Lord, ba't di ko nabasa? Sana natulungan ko, sana may nagawa ako. Sana. Ang dami kong sana. Sayang. Siyak na ako ng iyak. Sabi ko, Lord, bakit? Ba't di ko to nabasa? Sabi ko ganun. Sana buhay pa siya. Sabi ko ganun, ang yabang. Sabi ni Lord, sa tingin mo, buhay pa siya? Sa tingin mo, kung nagawan mo ng paraan, mabubuhay pa siya? Sabi ni Lord, am I not sovereign that I know everything? Sabi niya ganun. Hello? Naintindihan niyo po? So noon ako, guilty. Pero sabi ko, Lord, yung kinakausap ako ng Lord, anak, hindi ikaw ang superhero ng mundo. Huwag mong tingnan na akala mo may magagawa ka. At lahat ng pinapayagan ko, mangyayari dahil pinayagan ko. Hello? Naintindihan po ba natin? Pag hindi ko pinayagan, if you are a person, if you are a born-again Christian, yung totoong umaasa sa Panginoon, nagdidepende ka, you're poor in the spirit, you are depending on God alone. God alone. Not your own strength, not your own wisdom, not your own knowledge. Kasi pag nangyari yun, di ba, ang galing mo, ikaw na nga, ikaw na. Di ba? But God did not allow it. Or the other way around. It may be, inallowed din ng Panginoon na hindi ko talaga mabasa yon. Baka kung bigla rin talaga niyang i-allow pa rin niyang mamatay, baka ako pa ang sisihin kung nakialam po ako. Hello? Amen po ba? Na the Lord also saved me from something. So, nung iniisip ko, grabe talaga na ang sovereignty ng Panginoon, pero chine-check ni Lord ang ating mga puso. Sa mga sitwasyon na ganyan, kung ano yung ating response. Diba? Kung ano yung ating sasagot. Pag example na hindi ka pinagbigyan. Pag meron kang pinapanalangin na hanggang ngayon di pa rin sinasagot, ano ba yung i-respond mo sa Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, praise God, nandito ka pa rin. I'm sure marami po tayong ganyan. Ako marami, di ba? Na hinihingi sa Panginoon, pinagpe-pray. Pero dapat makita natin yung counting the blessings. Amen po ba? This lady, etong taong to, hindi niya tiningnan si Jesus as somebody na tatarayan niya o sasagutin niya o ma-offend siya. Hindi na niya pinakiramdaman yung ma-offend siya. Pero ang ginawa na lang niya, humingi pa rin siya ng tulong, nagpakumbaba pa rin at nagpatuloy. Humingi siya na, Lord, kahit konti lang. Kahit ambon lang ng blessings. Kahit, mumu lang. Crumbs of your presence, crumbs of your anointing, crumbs of whatever you want me to have, Lord. Pero, siguro, kung hindi pa siya sinagot ng Panginoon na, sige, baka hindi pa rin siya titigil, baka talagang luluhod pa rin siya at ngangawa pa rin siya na, Lord, sige na, pagbigyan mo na ako. That's the kind of perseverance that God is asking from us. Number 1, you have to count your blessings. Number 2, you have to persevere. Kailangan magpatuloy ka. Hindi porket inoffend ka na, o hindi porket sinabihan ka na ng no ng isang tao, titigil ka na, sabi mo, di wag. Diba? Yung iba, pag, ay, naku, sige, sa inyo na si Jesus. Di ba pwedeng ganun? Pwede ka na magtaray. Yabang naman nito. Kala mo itong mga disipulo na ito, kala mo kung sino, di ba? Baka may iba pang manggagamot dyan. Punta muna ako doon kay Mang Kepweng.
bahala na kayo, hindi nyo ko pinansin. Pero hindi siya tumigil. You know, that kind of faith is not just from her. Hindi po galing lang yun sa kanya. Galing yun sa Diyos Ama. Kaya ang Panginoon, tiningnan yun, hindi ito sa kanya lang galing. Galing yun sa Ama. Kasi God will do what the Father will allow. Jesus will do what the Father will allow Him to do at that time. Sinasabi nga niya na, I do what my Father does. Kung ano yung nakikita kong ginagawa ng ama ko, yan ang ginagawa ko dito. As it is in heaven. Amen? So yun, nag-persevere din yung tao at binigyan siya ng sagot. Kaya ngayong araw na to, simple lang po. Yung a motherly kind of love na magpa-persevere, magpapakumbaba, very poor in spirit, hindi na-offend. Wow. 'Di ba? Alam niyo po yung offend, yung masasaktan ka. Bakit ba na-offend ang isang tao? Tanungin natin. Sino madalas ditong magtampo? Yun. Sino madalas masaktan? Sino madalas mainis? At sino madalas magalit? No? Yung babaeng yun, pwede na siyang nagtampo, pwede na siyang nainis, pwede na siyang nagalit. Tama ba? Tama ba? Pwede? Pwede. Kasi inoffend siya in such a manner na inapi pa. Tinanggihan na, inapi pa. At kinumpara ka pa sa hayop. Diba? Yung ibang tao, wag mo ko matatawag na hayop pa. Gaganon ka pa eh. Makikipagsuntukan ka pa eh. Diba? Bakit ba tayo na-offend? Because of pride. Ang isang taong na-offend, no? Siyempre, ganito po yan. Pagka, siyempre, tayo po ay nag-grow sa Panginoon, we are offended when we see that we are important. Kaya nga itong poor in the spirit, you will see the kingdom of heaven. Because pag poor in the spirit ka, ulitin natin, no? Sabi po dyan, pakipost nga, you are insignificant. Ano ibig sabihin nun? Wala ka. You are nobody. You are nothing. Ang tingin mo sa sarili mo, bali, wala. Kaya pag dinaan-daanan ka lang, huwag ka ma-offend kasi wala ka eh. Invisible ka. Pero pag sabi, grabe naman to, dinaan-daanan ako, hindi pa ako minanuhan. Sino ba tong batang to? Ganun, di ba? Pero I'm not saying na huwag mo namang hindi mo palalakihin. 'Di ba? Kapag hindi ka napansin, hindi ka naalala, kunyari birthday mo, anniversary, hindi ka naalala, tapos sambakol na yung mukha mo, hindi ka na makausap, tampururot ka na, parang, lahat na, binalikan mo na lahat ng sama ng loob. Hindi ka na naka-move on, di nasira na. Diba? You know, God is teaching us right now in this story to mature. Actually, yung Syrophoenician woman na yan, Canaanite, di yan born again. Wala pa siyang relationship kay Jesus, narinig lang niya. Minsan nga yung mga anak ko may hirit eh, buti pa yung mga hindi born again eh, mas matino. Ouch. Yung iba, born again, ang dami nang alam sa Biblia. Pero grabe, kadibaw-dibaw lang, bumagsak na. Hindi maibigay yung ganitong klaseng spirit, poor in spirit, looking at oneself as nobody. Alam nyo, marami pong magiging solusyon pag ang isang tao, ganyan ang tingin mo sa sarili mo. Kasi marami ring tampo kapag ang tingin mo sarili mo ay importante ka. Dahil pag hindi nagawa yung gagawin para sa'yo, iiyak ka na. Magtatampo ka na.
dapat ganito ginawa niyan eh. Bakit ba hindi inabot sa akin yan? Bakit ba hindi pa pinadaan sa akin yan? Bakit ganito? Ako ang ano dito Wow, di ba? Ganyan. Lalo na kung nasa office, ganyan. Bakit ako bypass? Hindi dinaan sa akin yan. Dapat ako nakapirma dyan. Dapat. Aray. Di ba? Pero alam niyo po, pag nakikita ng Panginoon na ikaw ay isang taong katulad ng babaeng to, or even katulad ni David, na ang tingin niya sa sarili niya ay isang pulgas. No? Ano ba yung pulgas? Garapata. No? Di ba? Something like that. Di ba naapakan lang yun? Patay na agad. Parasite, ganun. Grabe, tiningnan ni David ang sarili niya na as nobody. Nung lumapit siya kay Saul, bakit mo ba ako hinahabol? Pulgas lang ako. Mahal na hari, sabi niya ganyan. When we see ourselves as nobody, alam niyo kapatid, marami po ang mangyayaring maganda. When you see yourselves as not being entitled or not entitled to anything. Ano ba yung entitled? Ano ba yun? No, kailangan may gagawin para sa'yo. Naku, lalo na yung mga kabataan, pag hindi ginawa ito, magsusumbong na, magpo-post na, mag-ano na, kaysa manahimik lang. Alam niyo po, ako tinest ako ni Lord dyan eh. Noong isang araw lang, nandun kami sa SSS. Naku po, Lord. Nung Webes, tinest ako ng Lord ng ganyan, yung feeling entitled. Na fina-file ko po yung death claim ng aking kapatid. But, pagdating doon, tatlo kaming beneficiaries, yung kuya ko, si Uncle Atoy, so ako. Kaso, yung dati kong kausap, just the other place there, sabi, pwede daw may authorization. Kahit makarating pa to sa SSS. So, sinunod ko kasi yung katabi ko, sabi, yung anak niya, nasa school, hindi pwede, kaya may authorization. Okay? So, ganon. Pagdating ko doon, hindi tinanggap yung authorization. Sabi niya, bakit? Sabi ko, na-stroke na po yung kapatid ko. Ba't nakapirma dyan? Kasi kaliwete siya kanan po yung nabaldado sa kanya. O sabi, kailangan personal daw na mag-appear. Yung isa kong kapatid, nagtatrabaho ng 9 to 5. Anong oras po SSS? Sayang naman yung sweldo niya, di ba? Di ba? Para lang dito. Pwede naman ako i-represent ko sila. Ang sabi nung nag-interview sa akin, paggalingin ko daw yung may stroke. Alam mo, kung may baril lang ako na, sorry lang. Uminit yung tenga ko, parang ginagawa pa niya akong bobo, Lord. Sabi ko ganun. Pero alam nyo, gusto ko siyang sagutin na parang, gusto ko gumana na sabihin, are you that stupid? Sorry for the word. Pero, paano kung nakahiga? Paano kung baldado? Gusto kong magsalita ng ganun. Pero, Lord, tulungan mo ako, pigilan mo ako. Huwag mo akong pasalitain, baka murahin ko itong taong to. Tumahimik na lang ako. Sabi ko, pagalingin. Yung ngiti ko parang ang plastic na ng ngiti ko. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Yung hawak ko dun sa ballpen, parang gusto kong... Pero grabe, sabi ko, Lord, if you're teaching me not to feel entitled, o kaya paggalit, tawagin yung manager, o ganun. Kasi dati ganun ako. Dati po, pamumukha ko sa'yo na mali ka, na tama ako. Pamumukha ko sa'yo ang bio-bio mo na matalino ako. Ganun ako dati. Aawayin kita to the maximum level. Maririnig ng buong SSS na sisigaw ako dun. Pero grabe, tinuruan ako ni Lord, tumahimik ka. Huwag mo ipaglaban yung kaalaman mo. Manahimik ka na lang. Diba? Tumahimik ako. Sabi ko, Lord, sige, kayo po ang masunod.
So sabi ko, so babalik pa ako. Ang dami pa niyang sinabi, ang dami pa niyang kuno ano. Sabi ko, okay, tumahimik na lang ako. Sabi ko, Lord, ikaw na, bahala. Di naman to importante. Sabi ko, parang naglalaro yung isip ko. Nako, kawawa nga to, empleyado nga lang pala siya. Di naman siya, doon. Di ba? Nakakaawa din kung magratatatat ako doon. Pero dati po, ganun ang ginagawa ko. Pag may nagkamali, pamumukha ko yung mali. Kahit nga yung mga pulis, pag hinuhuli kami, inaaway ko, sabihin ko, marunong ka ba mag-drive? Ganun pa ako Pero grabe, tinuruan tayo ni Lord not to feel entitled. Sabi ni Lord, di ba tinuturo mo yan, anak? To be insignificant. To be nobody, to be nothing. Parang, gusto ko pa magsalita, alam mo bang doktor ako? Gusto ko lang, pero sabi, Lord, tumahimik ka. Hindi mo kailangan sabihin yan. Opo, Lord. I'm nobody. I'm nothing. Andun po si Mimay. Andun po sa likod ko. Ganun po. Nangangatog na ako kasi nanlalaban ako sa emosyon ko. Pero nakita ko rin na nangangatog siya kasi ramdam niya na baka sumigaw din ako. Pero grabe si Lord. Katulad ng ganitong pangyayari sa isang abang babae na nangangailangan ng tulong, na nakita natin, naranasan niya, na pinakita niya kay Jesus that she is nobody. That she accepted that she's a dog. Sinabi niya di ba, kahit yung mumo, Panginoon, kinakain ng aso. Hello? Tinanggap niya. Kung ang yan ang tingin mo sa akin, aso ko, tinatanggap ko. Pero kahit bigyan mo lang ako ng konting blessing bilang aso, tatanggapin ko. Amen po ba? And I hope and I pray that we will be like this person when we are asking for something from God, na hindi tayo mag-demand, hindi tayo feel entitled. Hindi mo sabihin, Lord, ang tagal-tagal ko na nagsaserve sa'yo, pero bakit ganito pa rin? Or something na, kahit hindi sa Panginoon, kahit sa tao, when we deal with people, na feeling mo ang dami mo nang nagawa, na mas marami ka nagawa kaysa sa kanya, lalo na sa mag-asawa, lalo na sa pamilya, na para ipamukha sa kanilang mali sila at tama ako, di mas maganda ang buhay. Tama po ba? Na para hindi mo ipamukha laging ikaw ang tama, o manahimik ka na lang pag merong mga nangyayaring hindi maganda. Amen po ba? I hope and I pray na itong kwento ng Canaanite woman will stick to our minds and teach us how to be poor in spirit. Tayo na po tayong lahat. It is always blessed, happy to be envied, and is spiritually prosperous with life, joy, and satisfaction in God's favor, regardless of their outward conditions, are the poor in spirit. Nagpapakumbaba, nagsasabing, Lord, kahit hindi ako importante sa'yo, pero alam nyo, pag ang Diyos nagmahal, yun, inoffend siya. Tiningnan na kung anong gagawin. Tayo, lalo na tayo bilang mga Kristiyano, pag hindi pa sinasagot ng Lord ang ating mga panalangin, how will you respond? How are we responding? At ano ba yung dapat nating gawin? Baka meron tayong dapat tingnan sa ating mga sarili kung paano tayo makipaghalubilo sa iba. Na nakikita ng Panginoon na, naku, itong si Tintin, merong pang pagmamataas. Hindi pa rin niya naiintindihan yung pagiging poor in spirit. And when that promise is said,
that when you are poor in spirit, ano pong sabi niya? For theirs is the kingdom of heaven. Ano ibig sabihin nun? Meron bang may sakit sa langit? Meron bang may kulang sa langit? So when you do this, pag ikaw po ay you feel that you are insignificant, you teach yourself to be nobody, wala ka, zero ka, hindi ka importante, lahat ng nasa langit ay sa'yo. Hallelujah. Let's pray. Father God, we thank you for the life of that Canaanite woman, for teaching us, Lord God, that sometimes the Lord allows offense. And Lord, that when we are offended, it seems, Lord, na tingin namin sa sarili namin kasi importante kami. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. For minsan, feeling namin, napakagaling namin, lagi kaming tama, mas importante kami. Lord, forgive us for being so proud. Forgive us, Lord, for sometimes we see others na mas mababa sa amin, na mas hindi marunong sa amin, kaya kami nagagalit, naiinis. Patawarin niyo po kami. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy, Lord God, na turuan mo pa kami, Lord God, on how to be poor in spirit, na maging mapagkumbaba sa harap ng mga tao, at sa harap mo, Panginoon. I pray, O God, that you will just pour out, Lord God, whatever, Lord, we need from heaven to be here on earth as we continuously ask, Lord God, for your abiding spirit to teach us, Lord, to be that kind of person that you are looking for. That kind of person na kahit na-offend, Panginoon, hindi lalaban, hindi magpapakita ng yabang, na kahit hindi pinapansin, Panginoon, okay lang. Na matutunan po namin, Lord God, to be like you, na ikaw mismo, Lord God, hari ka ng mga hari, but you came down here and was born in a manger. Sa isang sabsaban lang, Lord God, pinakita mo na insignificant ka. Hindi ka nagmalaki, hindi maraming magarbong mga gamit, kundi, Lord, pinakita mo yung kasimplihan ng buhay. Pinakita mo na ikaw na may-ari ng lahat, Lord God. Never nagyabang. Never pinakita na kaya mong saktan o gawin ang ibang bagay pero hindi mo ginagawa, Panginoon. Dahil gusto mong ituro sa amin, Lord God, na maging katulad mo, na maging simple, mapagkumbaba, na laging nakakonekta sa Ama upang, Lord, ang blessings dyan galing sa langit mapunta dito sa aming buhay, dito sa lupa, kung saan, Panginoon, wala na po kaming hihilingin pa, Lord God. Again, Lord God, we honor you, Lord God, in our lives as you have honored us also. Like this Canaanite woman, Lord God, you honored her. Even if noong umpisa parang ayaw mo, pero grabe, Lord, napabago niya ang isip mo. And I pray, Lord God, lahat kami rito, Panginoon, at mga nakikinig, Lord God, that we can really change your heart, Lord, if we have the right kind of response towards any kind of situation, Lord God. I pray, Lord, for all these things, Lord God, to you be the glory and honor and praise. In Jesus' name, and everybody will say, Amen and Amen. Amen. And dati ating mga sarili, as we partake of our Holy Communion,
Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord, taas natin ang tinapay. Ang tinapay na ito ay isang patotoo na ang Diyos ay mabuti sa atin. Ang tinapay na ito ay ang katawan ni Kristo na kung saan inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo, sa akin, para sa ating lahat. Panginoon, salamat po. Bagamat ika'y Diyos, nagpakumbaba ka at naging tao. Hinumad mo ang iyong pagka-Diyos upang makapiling kami lahat at maranasan mo lahat ng nararanasan ng isang tao. Kaya alam ko, Panginoon, naiintindihan mo ang bawat isa, ang pinagdadaanan namin, Panginoon, ang kahirapan ng mga tao sa mundong ito. Pero salamat, Panginoon, hindi lang yun ang ginawa mo sa amin. Inako mo ang aming kasalanan. Kami ang dapat nakapako sa krus, ngunit ikaw na po ang nagbayad ng aming mga sala upang hindi na kami, Panginoon, mapahamak. Kaya salamat, O Diyos. Thank you, Lord, for what you've done for us. At kami rin, Panginoon, binibigay namin ang aming buhay sa iyo. Pwede ba nating sabihin, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko. Sinusuko ko po sa iyo ang buong buhay ko. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. At pinapatawad ko ang lahat ng nagkasala sa akin. Hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo. At Lord, simula sa araw na ito, ikaw na po ang masunod sa buhay ko. Ibigay mo po ang iyong banal na Espiritu sa akin upang gabayan ako mamuhay para sa iyo lamang at wala nang iba. Salamat po. Thank you, Lord. And Lord, we remember your word in Isaiah 53 that by your stripes we are healed.
Kaya lahat na may sakit, karamdaman, kaguluhan, mapapait na alaala ng nakaraan, lahat ay ipinako na, kinuha na ni Jesus, pinako niya sa krus upang makaranas tayo ng Thank you, Lord. Salamat po. At sa oras na ito, Panginoon, Lord, kami po ay sabay-sabay nakakain ng tinapay na ito. Let's break the bread. Kainin po natin. Taas po natin ang juice. Ang juice na ito ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. Salamat po. Linisin niyo po kami sa lahat, Panginoon, ng kasalanan. At salamat po, Panginoon, tinanggal mo na lahat ng hadlang sa aming paglapit sa iyo at sa Diyos Ama. Thank you, Lord. At lahat ng meron dyan sa langit ay available para sa inyong mga anak. Kaya, Lord, salamat. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu. Kami, Panginoon, ay ginawa niyong inyong mga anak. Numin po natin ang juice. At sa oras na ito, dadako tayo sa ating pagbibigay bilang tanda ng ating pagsamba sa Panginoon. Patuloy nating awitan ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We can give our tithes, our offerings to the Lord as we worship Him. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. For the last time, awitan, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. And Lord, we thank you for your word. Salamat po, Panginoon, na pinapaalala nyo sa aming lahat that, Lord, we are not entitled to anything, O God. Ang lahat ng meron kami, lahat ng aming narating, lahat ng yan ay nanggaling sa iyong mapagpalang kamay. Panginoon, kung meron man kaming may pagmamalaki, isa lang po yun. Ang ikaw
Ikaw na po ang Panginoon ng aming buhay at wala na pong iba. Kasalamat, O Diyos. Patuloy mong binabago, inaayos ang aming mga buhay. At salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na dumarating sa amin upang hubugin kami sa tamang kalalagayan, Panginoon. Lord, patuloy niyong alisin, Panginoon, sa aming buhay yung mga bagay na pangit, Panginoon, sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa. At isa lang po ang makita sa aming buhay, ang buhay ng Panginoong Jesus, ang karakter niya sa amin. Yun na po ang makita at hindi na po kami. Thank you, Lord. And I pray, Father, taas natin ating mga kamay. Father, bless the work of our hands. Whatever we touch, it shall prosper, it shall multiply. Whatever our mouths will declare, the heavens and the earth will honor, because we honor you, Heavenly Father, and you honor us as your dearly beloved children. Salamat po. Thank you for making us your dwelling place. And I pray, O God, that you bless those who've given their tithes, their offerings, O God. Higit pa sa kanilang iniisip, higit pa sa kanilang inaasam. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilyang narito. Pati, Lord, yung mga sumusuporta, patuloy na sumusuporta sa ating FB Live. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. And Lord, bless this time, Lord, ang aming kakainin para sa aming kalakasan and this fellowship time together with our brothers and sisters. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory, all the honor, and all the praise because you deserve it alone. Father, you deserve it alone, Lord Jesus. And you deserve it alone, Holy Spirit. At lahat ng in love kay Lord, magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Makakaupo na po muna. Sumandali. Okay? Pwede na pong i-distribute yung ating food. Okay? And meron po bang announcement? We'd like to welcome John Carlo Galanza. Where are you, John Carlo? Kaway-kaway. Ayun. Welcome po sa his dwelling place. Kamag-anak nyo? Kapatid ba yan ni Harvey? Parang mas malaki pa kay Harvey yan. Kapatid po ni Harvey, palakpakan po natin. Okay. Malayo pa binahin yan, no? Tama ba? Galing pa sa inyo? Okay. So, meron pa? Any announcement? Okay. Sino pa? Si Kenneth Marino. Hello, Kenneth. Ayun, dito sa harap. Okay. Palakpakan po natin. Yan. Welcome, Kenneth, dito sa His Dwelling Place Church. Okay. Natawa yung mga kasama mo. Kala mo nakalusot ka. Welcome dito. Okay, so matik na to every January tuloy. Every first week na po, 1 to 7, automatic po meron tayong prayer and fasting. Okay? So mamimili ka lang kung anong klaseng fasting, kung one day lang ang kaya mo, liquid, okay? Walang kape dyan, walang soft drinks, walang iced tea. Tubig, pinakamaganda. Sabaw, pinakamaganda. Or juice na natural, pinakamaganda. Isang buong araw ka magpa-fasting. Okay? Or, kung gusto man, 3 days ka mag-fasting, pero 1 meal a day kasi nagtatrabaho ka. Isang beses ka lang kakain, yung dalawa, inalay mo na kay Lord. Okay? Or, Pastor, hindi ko kayang mag-fasting kasi may iniinom akong gamot. Okay, nagme-maintenance ako. Okay, pwede kang mag-Daniel's fast. 7 days kakain ka, pero bawal ang karne. Walang chicken, meat, pork, okay, walang beef, walang itlog, walang dairy products. Okay, gulay, pwede. Kanin, sige, pwede. Kung lalo na yung mga umiinom ng gamot, okay, pwede kayo mag-7 days Daniel's fast. At samahan po natin ng prayer. Okay, yun ang pinakamahalaga. Kasi kung puro fasting lang, walang prayer, diet po yun. Okay, next. Okay, ang ating prayer meeting, Wednesday, 6 p.m., dito po sa 3rd floor natin ginagawa. Okay, dito sa building, 6 p.m. See you on Wednesday. Okay, next, meron pa?
Morning watch, prayer meeting, Saturdays at 6 a.m. Tuloy pa ba to? Meron ba tayong jump start next? Wala tayong jump start next. Ha? Next. Pre-encounter. Meron tayo, pre-encounter. Okay. So, tingnan na lang, i-announce natin sa GC kung tuloy po yan. Okay, next po. Meron pa ho ba? Wala na po. Wala na. Pre-encounter. Pre-encounter po, anong oras? 1 o'clock? 1 to 6, tama po ba? Saturday, this coming Saturday, 1 to 6. And tuloy po yung encounter. Okay? Yes, okay. Tuloy po yung encounter natin sa June 12, 13, and 14. Tama ba, Mimay? Yes. So lahat po na nag-jump start, lahat po nag-remedial classes, you are all required to attend the pre-encounter, which is on June 8, Saturday. Tapos, June 12, 13 is the encounter, and then 14, water baptism. Okay? Tama ba? Yes. Okay, that's, yun na ba? Wala na? Alright. Okay. Thank you for tuning in, those who are watching our FB Live. God bless you. See you next Sunday.